Kamusta na po kayong lahat dyan at welcome po ulit sa Usapang Tito Manny. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ay yung mga comments na natatanggap ko sa comment section ng aking YouTube channel at ito po ang kanilang sinasabi. Kahit na ano pa ang gawin nyo, hindi nyo na mababago ang kasaysayan. Lalo na po kasi ngayon, buwan ng February. Alam po natin malapit na yung sinasabi nilang People Power Anniversary. Pero dyan pa nga lang po andun na yung kasagutan Hindi ba nababago ang kasaysayan? Tingnan nyo yung People Power Anniversary na yan. Nung una, yung mga first few years, punong-puno po ang EDSA. Sila ay nakikisaya, sila ay nagse-celebrate dahil sa tagumpay nila. Tagumpay ng mga dilawan, kaya nga daw nagkaroon ng People Power Revolution. Pansinin nyo naman, past several years, yung pong attendance dyan is dwindling. Hanggang sa halos wala nang uma-attend. Mabibilang na lang ang uma-attend dyan sa anniversary na yan. Bakit? Dahil unti-unti nang nagising ang taong bayan na itong People Power Revolution na to ay isang napakalaking pambubudol ng mga dilawan sa ating taong bayan. Tama po ba ako o hindi? Sige, hanapin ninyo sa internet yung mga past anniversaries dyan sa EDSA. Tingnan nyo yung mga larawan. Napupuno pa po ba nila ang EDSA? Kahit man lang kalahati nung umattend nung unang People Power. At makikita nyo yung sinasabi ko. Saka nyo sabihin na ako'y nagsisinungaling. Halos wala na pong uma-attend. Malamang ito, sa February 25, marami pong magiging hakot dyan. Dahil ipapalabas yung pelikula ni Vince Tañada na Ako si Ninoy. Tapos a week after, ipapalabas yung Martyr or Murderer. Saka itong Oras de Peligro. So, kailangan magpakita sila ng puwersa. Pero tingnan natin kung magagawa nilang punuin ang EDSA. Yan po ang isa sa patunay na ang kasaysayan napilit na inukil-kil ng mga dilawan sa isipan ng taong bayan ay nawawalan na po ng bisa. Sabi nila, hindi na daw mababago ang kasaysayan, so kahit na anong gawing pang pelikula ng mga Marcoses, hindi na po mababago to. Bakit takot na takot kayo? Bakit triggered na triggered kayo? O ngayon, dala-dalawang pelikula pa, Going Against Martyr or Murderer, para ipakita nyo sa taong bayan na kayo ang katotohanan. Maganda yan. Diyan natin malalaman ang katotohanan. Bakit sasabihin nyong hindi mababago ang kasaysayan? Noong panahon ng mga dilawan, ano ang ipinakalat nila? Sino ang nagpasabog dyan sa Plaza Miranda? Hindi ba ang ikinalat nilang balita ay kagagawan niyan ni President Marcos? Napatunayan ba nila? Hindi. Hanggang dumating yung araw na naglabasan yung mga taong nagsasabi na walang kinalaman si President Marcos sa pagpapasabog sa Plaza Miranda. Isa pa, yung pagpaslan kay Ninoy Aquino. Ano ang sinasabi ng kasaysayan natin? Si President Marcos, ang mastermind sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Ano ngayon ang mga lumalabas na kwento? Walang kinalaman si President Marcos sa pagpaslang kay Ninoy Aquino. Hindi nga ba natapos ang termino ni Cory Aquino, hindi niya pinursige. Dapat she exerted all her powers and authority para malaman kung sino ang pumaslang sa kanyang asawa. Naupo ang kanyang anak na si Noynoy Aquino. Dapat ganun din ang ginawa ni Noynoy. Dapat he exerted lahat ng magagawa niya. Dahil siya ang nakaupo, siya ang may power, may authority para malaman kung sino ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Bakit hindi nila ginawa? Dahil ang sabi-sabi, ayaw nilang mawala sa isipan ng tao na si President Marcos ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. May naniniwala pa ba dyan hanggang ngayon? O konti na lang po. Isa pang part ng history ko, itong si President Bongbong Marcos ay hindi na po ang totoong Bongbong Marcos. Alam niyo po ba na yung si Bongbong Marcos ay patay na? Noon pa po namatay na si Bongbong Marcos. Naghanap lang po sila ng katipon ni Bongbong Marcos. Pinaritokin nila yung mukha. Tinuruan nila ng kilos ni Bongbong Marcos. Binago ang boses. Ewan ko kung paano nila binago yung boses para maging kaboses ng original na Bongbong Marcos. And voila!
Yun na, lumabas ng Bongbong Marcos, buhay na buhay. Samantalang namatay na daw si Bongbong Marcos. So itong presidente natin na si Bongbong Marcos ay hindi na po yan ang totoong Bongbong Marcos. Napatunayan niya ba yan? Samantalang kung panonood niyo si President Bongbong Marcos, pati yung kanyang pananalita, kapareho po ng pananalita ni President Marcos Sr. Yan, mga parts of history ninyo, hindi ba nabago? Nabago po dahil lumabas yung katotohanan. So ngayon, itong sinasabi nyo hindi na mababago ang kasaysayan, huwag kayong matakot kung para sa inyo, yan ang katotohanan. Bakit parang sinisilihan yung mga tumbong ninyo? At takot na takot kayo at galit na galit kayo dahil ito na ang panahon ng revisionism, ito binabago na ang kasaysayan, pero ang katotohanan po niyan, hindi po binabago ang kasaysayan. Itinatama po natin ang kasaysayan. Dahil nung panahon ni Cory, nung siya ang naupo, ang daming mga naniwala sa kanila, sa mga dilawan. Dahil wala naman mga source of information dati, kundi yung hawak-hawak nila mga media, ang dami pong napaniwala. Kaya nga dumagsa ang tao sa EDSA. Ngayon, maulit nyo pa kaya ulit yung ganyang kadami dyan sa EDSA? O ngayong malapit na ang anibersaryo ng People Power, punuin nyo nga ulit yan ng ganong kasing dami ng umattend ng People Power 1. Nung panahon ni Cory, sabi nga nila, victors write history. Dahil sila ang nagtagumpay nung panahon na yon, so sila ang sumulat ng kasaysayan. Sino ba ang nakaupo ngayon? Yung anak ng original na Marcos na pilit nyong sinisira sa buong mundo. Sa tingin nyo, hindi na bago ang kasaysayan sa pag-upo ni Bongbong Marcos sa Malacanang. Nung araw, majority ng Pilipino naniniwala sa dilawan. Bakit ngayon, majority ng Pilipino naniniwala kay Bongbong Marcos? Hindi ba yan pagbabago ng kasaysayan? Kahit na gumawa pa kayo ng Sanrecom pelikula, itapat ninyo sa mga pelikula ng Made in Malacanang, Martyr or Murderer, hindi nyo na po mapagtatakpan ang katotohanan dahil gising na po ang taong bayan. Okay, fine. Yung majority ng taong bayan ay gising na po. Hindi nga ba't may battle cry pa kayo dati? Never again! Never again to Marcos! Never again to the dictatorship! Never again to martial law! Never again! Never again! Never again! Bakit ngayon? Iba na ang sigaw ng taong bayan. Never again to dilawan. Sino nakaupo? Isang Marcos. Dahil nung panahon na naupo si Cory Aquino at yung majority nga ng Pilipino ay naniwala sa mga dilawan, ano po ang ginawa ng mga Marcos loyalists? Sila po ay nanahimik. Naghintay. Umasa. Kahit na ba yung kanilang paghihintay ay parang suntok sa buwan na magkaroon ng katuparan. Pero yung pananahimik ng mga Marcos loyalists, yung kanilang paghihintay at yung kanilang pag-asa sa kanilang mga dibdib ay nagkaroon po ng katuparan. Nagtagumpay po ang mga Marcos loyalists na ibalik ang isang Marcos sa Malacanang. Tanggapin nyo man o hindi, dahil yan po ang nagdudumilit na katotohanan na si Bongbong Marcos na ang presidente ng Pilipinas. So kahit na magkampi-kampi pa ang mga dilawan, pinklawan, mga pures, mga anti-Marcos, wala po kayo sa kalahati ng mga sumusuportang taong bayan sa ating presidenteng Bongbong Marcos. At yan po ang katotohanan. Kahit na palabasin nyo na kaming mga Marcos loyalists ang parang minority, dahil ang iingay ninyo, kuda kayo ng kuda sa TV, sa social media, ito mga lawyers na to, ito mga experts daw sa kung saan-saan, na nakiride on lang sa popularidad ni Bongbong Marcos, at ngayon sila ay sikat na, naglabasan na ang mga tunay na kulay, at binabatikos na ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa tingin nyo, magtatagumpay kayo? Not a chance. Ano pa bang ginagawa ninyo? Lahat na lang ng klaseng paninira, ginagawa ninyo, akusasyon, ginagawa ninyo, pero napapaniwala nyo ba yung majority ng taong bayan na naniniwala kay Bongbong Marcos? Mukhang hindi naman. Mukhang nagsasayang lang kayo ng panahon. Ito mga pures na to, kung tutuusin ko, konti lang po yan. Dahil marami pa rin pong mga DDS o yung mga diehard Duterte supporters ang sumusuporta kay President Bongbong Marcos. Iilan lang po yung tinatawag ng mga solids, yung mga pures na yan. Dahil yung mga yan po, karamihan sa mga yan,
ay may mga vested interests. Ginagamit lang nila si President Digong. Yan po ang aking nakikita. Kasi iniisip ko, gagawin ba naman ni President Duterte ang subukan pabagsakin ang gobyerno ni Bongbong Marcos? Kitang-kita naman natin ang magandang samahan ng presidente natin at ng vice president natin. Hindi nga ba, hindi sinunod ni Inday Sara yung gustong mangyari ng tatay niya na tumakbo siya bilang presidente? So sa tingin ninyo, sa ganda ng samahan ng ating top 2 leaders ng bansa, magtatagumpay itong kakapiranggot ng mga peers na to para siraan ang ating presidente? Again, not a chance. So dito naman sa mga pinklawan-dilawan, maghintay din kayo. Tulad nung ginawa ng mga Marcos loyalists na nahimik, naghintay, umasa, nagtagumpay. Kayo kaya? Yung una, nanahimik ang mga Marcos loyalists. Kayo, hindi kayo nananahimik. Kuda kayo ng kuda. Pangalawa, naghintay. Kayo, hindi kayo makapaghintay. Gusto nyo nang pababain si Bongbong Marcos. Umasa. Hanggang ngayon ba kayo umaasa pa na mapapaupo nyo yung nanay nyo bilang presidente ng Pilipinas? Nagtagumpay. Hindi po kayo magtatagumpay. Dahil kung ang sigaw ninyo ay never again to Marcos, ang sigaw po ngayon ng majority ng taong bayan, never again to Dilawan. So asahan po natin, porque malapit nang ipalabas yung 2 pelikulang tatapat daw sa Martyr or Murderer at magpapataob sa pelikula ni Daryl Yap, marami pa pong mga ganyang mga propagandang lalabas. So ang sagot ko sa mga nagko-comment na kahit na anong gawin nyo, hindi nyo na mababago ang kasaysayan, sorry to say po, nag-umpisa na pong mabago. Nag-umpisa na pong itama ang kasaysayan. Whether you like it or not. Tanggapin nyo man o hindi. Okay, so bago po ako magpaalam, inaanyayahan ko lang po, lalo na po yung aking mga bagong subscribers, saka mga viewers, na kung pwede nyo pong bisitahin ang aking bagong YouTube channel, yung pong Tito Manny Talks. Ilalagay ko po yung link dun sa aking bagong episode na in-upload. And sana kung sinuportahan nyo po itong aking channel na Usapang Tito Manny, sana masuportahan nyo din yung isang YouTube channel ko na Tito Manny Talks. And good news po, doon po sa hindi pa nakakapanood ng Made in Malacanang, dahil in-announce po yata na pwedeng panoorin sa Vimeo or Viva Max, kung ano man po yun, at hindi naman daw sila maka-access doon, i-download nyo po yung app na Bilibili. Andun po, pinapalabas po doon yung Made in Malacanang. So kung nasaan man kayo, download the app na Bilibili at doon po mapapanood nyo yung Made in Malacanang. So kayo po, ano ang masasabi nyo dun sa mga nagpapakalat na hindi na daw pwedeng baguhin o hindi na mababago ang kasaysayan? Comment lang po down below. And I will see you next time.